kalagayan ng bawat isa po sa amin. Alam mo po yung mga dinadala naming mabigat sa buhay po namin sa araw-araw. At alam po namin, O Diyos, nakikita mo po ito lahat. Kaya ngayong umaga, O Diyos, humihiling po kami ng habag mo. Humihiling po kami ng awa mo. Katagpuin mo po ang bawat isa po sa amin. Para sabi mo nga po, Panginoong Yesus, yung bigat na dinadala po namin ay ibigay po namin sa iyo. Ikaw po yung masamba namin ngayon, kaya bigyan mo po kami ng pagkakataon, O Diyos, na masamba ka namin ngayon sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Amen. At okay, so good morning po, makakapupo ang lahat. At meron ulit tayong isang linggo. At ngayon ay ready ba kayo na maramdaman natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Excited ba kayo? Sinong excited dito every Sunday? Excited para ano? Makasama ang ating Panginoon. Amen? So wala tayong ibang reason kung bakit tayo nandito ngayon. Tama? Ang isang reason ay ang Panginoon. Amen? So maraming araw tayong nagdaan, maraming araw na tayong nakasalumuhang tao, minsan natetest ang faith natin, minsan natetest ang pagiging Kristiyano natin, pero kahit anong gulo ng mundo sa labas, we have our comfort here. Tama? Amen. Because of our God. Amen? So ganun pa rin, pinag-uusapan natin yung Book of Luke. Parang ano, no? Parang teleserye, no? Merong iyakan, merong aksyon, no? Ganon din ang buhay natin, tama? Minsan, merong hirap, minsan, merong sakit, merong heartbreak. O sino mga nakaranas dito ng anong tawag dito, ng pagiging broken-hearted? Ha? Oh, meron. Oh, may nagtaas. Oh, broken-hearted. No? Pero hindi na nanatili doon. Tama? Na-experience natin pero hindi na nanatili doon. Amen? Dahil merong Panginoon. Okay, so ang dalayan ko na samahan nyo ko dahil napakasaglit lang nito and then tulungan nyo ko kasi yung mga bata alalayan natin. No? So ano nangyayari sa mic ko? Last time, ang pinag-usapan natin ay ang pagkamatay ni Jesus. No? So meron tayong nakita dito yung tatlo, yung takot sa Diyos, yung anak ng Diyos, at matuwid na tugon. So hindi pwedeng shortcut. Sabihin natin na sumasa atin ang Panginoon, nakipag-isa na tayo kay Kristo, pero kung wala kang takot sa Diyos, I don't think so. Tama? Sinasabi mo ngayon na Kristiyano ka, at sabi mo, nananampalataya ako sa Diyos, pero kung wala kang takot sa Diyos, wala rin. So, combination po ito. This is the formula, perfect formulation para ikaw ay talagang tawaging anak ng Diyos. Amen? Di ba may takot tayo sa tatay natin? No? Pagka nag-iba yung boses ni Pastor Ed, medyo natatakot ako, lalo na ng bata. So, ganun din. So, kailangan ng takot sa Diyos. And then, for you to become anak ng Diyos, syempre dapat naniniwala ka sa Diyos. Tama? Hindi ka magiging anak ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Okay? Hindi ka magiging anak ng Diyos kung hindi mo pinaniniwalaan na si Kristo ay binayaran ang kasalanan mo. Amen? Hindi ka magiging anak ng Diyos o hindi ka matatawag na isang Kristiyano kung hindi mo tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And then, if you have these two, takot sa Diyos at saka pagiging anak ng Diyos, ang susunod dito yung pagiging matuwid. It will follow. So this is the perfect formulation ng isang Kristiyano. Kasi bakit? May resulta. May resulta sa buhay natin na tayo, may takot tayo sa Diyos. Siyempre, nandun yung kaba every time na gagawa ka ng kasalanan. At alam mo na anak ka ng Diyos,
tanungin mo, anak ako ng Diyos eh, I don't need, o hindi ko dapat gawin ito eh. And then, ano yung resulta? Yung turnover. Dapat may result. Sabi nga nila, dapat may fruit of repentance. May resulta sa pagiging Kristiyano natin. Hindi yung sinasabi lang natin na, Kristiyano tayo, Kristiyano kami. Bakit? Tama lang, maganda sa paningin ng tao na merong sumasamba tayo every Sunday. Tama? Pero kung hindi nakikita sa buhay mo, it's a dead faith. Okay? So, napag-usapan natin, pinreach ni Pastor ito. Last time, ito yung maniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Kristo ay pinadala ng Diyos para ano? Itubusin tayo lahat. Siya ay anak ng Diyos. And then siya ay Diyos. Huwag tayo magkakaroon ng confusion dito. Iisa lang ang Diyos. Okay? So, pangalawa, pagsisihan ang kasalanan. Yan. So, kailangan may repentance. Hindi ibig sabihin na, tinatanggap kita, Panginoon. Pero you are continuing doing the sins. Diba? Isipin mo na lang. Alam mo, pinako si Jesus sa krus. At binayad niya ay kanyang dugo. Yung pagpapahirap sa kanya at sasabihin mo sa kanya, tinanggap kita bilang Panginoon dahil binayaran mo ang kasalanan ko, pero you're continuing doing your sins. I don't think so. Amen? So, baka hanggang ngayon pinapako mo pa rin ng Diyos. So, di ba? So, pangatlo, yakapin ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ang Diyos na sinasamba natin, let me tell you this, hindi po siya nanatiling patay. Kaya kung titingnan niyo yung krus natin, wala nang nakapako dyan. Why? Ang Diyos natin ay nabuhay. Okay? Nabuhay siya at kinukontinue niya yung miracles na ginawa niya before. Baka iniisip niyo, hindi, wala na kami nakikitang mirakulo ngayon. Hindi. The fact na nandito ka ngayon, mirakulo yun. The fact na nakaakyat ka dito, miracles na yun. Kung pagtutuunan natin ng pansin na humihinga ka ngayon, isa tong mirakulo. Kung pagtutuusan natin ng pansin na nakakakita ka ngayon, isa tong mirakulo. Masyalo lang tayong tinaas natin ang preference natin ng pagdating sa mirakulo. Bakit? Doon sa mga nabasa natin o sa mga pinakita ng mundo na mirakulo. Pero the fact na humihinga ka at nagsisirculate pa rin ang dugo mo, mirakulo yun. At utang natin yon sa Panginoon. Amen? Bigay ng Panginoon yon. Amen? Amen. And then, ngayon, ang pag-uusapan natin ay paglilibing kay Jesus. So sa Book of Luke, chapter 23, verses 50 to 56, inaanyayahan ko na tumayo ang lahat bilang respeto sa ating Panginoon. Okay. So, 50 to 51, may isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya ay taga Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit na siya ay kagawad ng kapulungan, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Araw noon ng paghahanda at pagsisimula na ang araw ng pamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Pagsapit ng araw ng pamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan. Amen. Ama, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Dalangin ko na ikaw po yung manguna at gawin mo lang po akong bibig, Panginoon. At ikaw po yung magtago sa akin sa iyong likuran. Nang sa ganun, ikaw po ang makita ng kongregasyong ito. Muli, Panginoon, dalangin ko po na alam mo ang expectations nila, alam mo ang desire ng puso po nila, alam mo po
kung ano po yung pangangailangan po nila, Panginoon. Walang nalilingid sa iyo. Ikaw po ang mag-fulfill nito, Panginoon. At maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, nasasamahan mo kami dahil meron ka ng ginawa, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. At makakaupo po ang lahat. Okay, doon sa pinag-uusapan natin, meron tayong nakikita. Miracles at kalooban ng Diyos. Yan, yung pinag-usapan natin kanina, miracle, yung nabuhay tayo ngayon, miracle yan. Kung nagkaanak ka ngayon, miracle yon. Kung tayo ay humihinga, miracle yon. At kung ikaw ay may karamdaman at gumaling ka sa karamdaman mo, miracle yon. Amen? So ito ay, kung pagtutuusan natin ng pansin, hanggang ngayon, gumagawa ang Panginoon ng miracles. No? So masyado lang tayong na-persuade na, alam mo yun, nagkaroon tayo ng preference ng other miracles kasi. And then, meron din tayong pinag-uusapan yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, kung nasan ka man ngayon, anong sitwasyon mo ngayon, ng buhay mo ngayon, huwag kang mag-alala. Bakit? Kung ito ay kalooban ng Diyos at layunin ng Diyos, hindi natin maiiwasan ito. Kahit anong gawin mong iwas, hindi ka makakaiwas. Kung ito ay layunin ng Diyos at ito ay kalooban ng Diyos na mangyari sa iyo. But again, sabi nga, may narinig akong kanta kahit ano ang kalagayan, hirap man yan o ginhawa man, pasalamatan natin ang Panginoon. Bakit? Siya ang nakakaalam ng lahat. Okay? So, kung nagkasakit man tayo ngayon, meron layunin ng Diyos. Bakit? Baka naman gusto ng Diyos na tumawag ka sa Kanya. Baka naman, namimiss ka na ng Panginoon. O, Sister Rowena, baka nakalimutan mo ako, tawagin mo naman ako, mag-pray ka naman sa akin. Tama? Amen. So, iba ang kalooban ng Diyos. Kahit anong gusto niyong gawing iwas, kung hindi yun ang kalooban ng Diyos, ibabalik at ibabalikan niya doon, ayon sa kanyang kalooban. Sino nakakakilala kay Jonas? Si Jonah. Hindi si Jonah natin. Jonas. Di ba? Yung kinain ng malaking isda. Kahit anong gusto niyang gawing iwas, binalik siya ng Panginoon doon sa gusto niyang mangyari. Amen? Amen. So kung ano man sitwasyon na meron tayo ngayon, isipin nyo, merong ginagawa ang Diyos. No? Amen. At then, naalala ko, meron tayong 3 tao, doon sa binasa natin, meron tayong 3 tao na nakita, mga tao. Ano yung una? Yung mga sundalo. Yung sundalo na, alam niyo yun, na yung ginawa lang nila, yung pinag-uutos, kasi utosan sila, parang neutral lang. Hindi nila alam kung maniniwala sila kay Kristo, pero ginawa nila kung anong utos sa kanila ng mga nakakataas sa kanila. Amen? So, meron din tao dito na yung galit kay Kristo. Yung patuloy na umuusig kay Kristo, yung mga high priest, mga Pariseo, at yung gusto mga papako sa Kanya. So, mga galit kay Kristo. So, pero, nandun din yung mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen? So, naniniwala ako, lahat tayo dito ay nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. So, nandun yun. So, meron din positibo. No? Dahil nandun ang pagmamahal ng mga taong followers niya. And then, meron tayong tinatawag dito. Alam natin yung ginagawa ng mga Pariseo. No? Diba? Sabi nga dito, meron tayong tinatawag na ipokrito. So, they're teaching the law, pero hindi nila ginagawa. Tinuturo nila kung ano yung kasulatan, pero hindi nila ginagawa. Amen? So, meron din tayong tinatawag na legalista. Ano yung legalista? Parang wala ka nang ginawang tama. Sobra-sobra na. So, tinuturo ni Pastor dito na every Sunday, sabi niya gano'n, huwag ka na magtrabaho. Huwag magtatrabaho. Pero ang ginawa mo naman, pati paghuhugas ng pinggan, hindi mo na ginawa. Ay, sabi ni Pastor, wag daw tayo trabaho eh. Wag tayo maghugas ng pinggan. And then, hindi ka na rin nagluto. Ano?
So ito yung pagiging legalista. Sumobra ka na. So, di ba? So, hindi dapat ganon. Okay? So, ito po yung dalawang yan. So, sa paglilibing kay Kristo, ay kay Jesus, mabilis lang ako, 2 puntos lang ito. Una, ang kalooban ng Diyos. Pag-uusapan natin yung kalooban ng Diyos. So, gaya ng sabi natin kanina, no matter where you are right now, kung ito ay kalooban ng Diyos, magpasalamat tayo. Hirap man yan, sabi nga niya, the best is yet to come. No? Antayin mo dahil merong nag-aantay na pagpapala. Mahirap man ngayon ang buhay, pero antayin mo. May pagpapala. Lubog ka man sa utang ngayon, pero antayin mo. Merong Diyos na nagmamay-ari ng lahat na kayang bayaran lahat ng pagkakautang mo. Amen? Amen. So sabi niya sa 50 to 51, may isang lalaki roon na ang pangalay Jose, siya ay taga-Arimatea, isang bayan sa Judea, mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit na siya ay kagawad ng kapulungan, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. No? Kung titignan nyo si Jose, ang sabi dito, siya ay matuwid, mabait at matuwid na tao. Kung titignan natin siya, sabi dito, kagawad ng kapulungan. Ibig sabihin, may posisyon siya. No? May posisyon siya. Pwedeng mayaman ito, pwedeng pinuno ito, at sabi dito, naghihintay siya sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, from a distance, kilala niya na ang ating Panginoong Jesus. Amen? Nakikita niya ang bawat mirakulo na ginagawa ng ating Panginoon at nakikita niya kung paano nangangaral ang ating Panginoon at naniniwala siya na si Jesus ay ang Mesaya. Amen? So nakikita niya kung gaano kabuti ang ginagawa ng ating Diyos. No? So ito si Jose. May posisyon siya, may pera siya, kaya kaya niyang lumapit kay Pilato. Yan. So, di ba, alam naman natin dito, yung mga matataas na tao, sila ang mga nag-uusap-usap. Tama? So, yun. Ang sabi nga sa Philippians chapter 3, verse 9, at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Kung kayo ay may pananampalataya ngayon, wala tayong kayang ipagmamalaki. Bakit? Yung pananampalataya na meron ka ngayon ay galing din sa Diyos. Amen? Wala tayong ginawa kahit minsan o kahit contribution, kahit isa man lang. Kung bakit tayo nagkaroon ka pananampalataya? Hindi, Brother DJ, naniwala ako eh. No. Ang paniniwala mo ay galing din sa Panginoon. Ngayon, ang sabi dito, ikaw ay naging matuwid, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Alam natin na sa pagsunod sa kautusan ay hindi ka masiligtas. Amen? Hindi dahil sa mabait ka, maliligtas ka. Hindi dahil sa sumusunod ka sa kautusan, maliligtas ka na. Hindi ito ang basehan ng Panginoon para tayo ay maligtas. Amen? So, hindi sa kautusan. Maliwanag tayo dito Ang pakikipag-isa kay Kristo ay yung pananalig sa Kanya. Amen? So, gaya ng sabi natin noon, if you have your faith, it's like an anchor of the ship. Kailangan alam nyo kung saan nyo inaangkla ang iyong pananampalataya. Hindi sa kung kaninong congressman, hindi kung kaninong mayor, hindi sa ating presidente o hindi sa ating pastor, pero dahil sa Diyos. Bakit? Nang sa ganun, kahit anong problema ng buhay mo, kahit anong hirap ng buhay mo, nananatili kang matatag. Dahil nakaangkla ang iyong pananampalataya. Saan? Sa Panginoon. Amen? Amen. So, sino yung mga nanampalataya kay Jesus? Tayo lahat. And then,
Naalala nyo si Zacarias at si Elizabeth. Ito ay sila ang magulang ni John the Baptist. Alam natin na sa pagtanda nila, hindi na nila iniisip na magkakaanak sila. So AJ, hindi pa nawawala ng pag-asa. Si Elizabeth nga, naniwala sila na magkakaanak sila. At alam niyo kung sino yung napanganakan nila? Si John the Baptist. Alam natin na si John the Baptist ay yung forerunner. Nang sa ganoon, bago pagdating ni Jesus dito, nakaprepare na ang lahat para sa kanyang ministry. No? And then si Simeon, ang sabi ni Simeon, mahawakan ko lang ang laylayan damit ng ating Panginoon. Ganon din si Ana. Si Ana ay tumanda na, nanatili siya sa templo at nanalangin, makita ko man lang ang Mesaya. Sila, ito yung mga naniwala kay Kristo. Nandun yung nanampalataya sila kay Kristo. Amen? So, nang sa ganon, nung nandito si Kristo, ginawa na ng Panginoon ang kanyang ministry. Okay? So, sabi sa 52, nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Yung pinag-usapan natin kanina. Si Jose pumunta kay Pilato para hingin niya ang bangkay ni Jesus. No? Bakit? Ayun pala, bakit? Bakit hiningi ni Jose ang bangkay ni Jesus? Kasi, during that time, pag pinako ka sa krus, alam niya, saan itatapon ang bangkay ni Jesus? Kasama ng mga namatay na makasalanan. At alam niya, hindi dapat ito ang mangyari sa ating hari. Hindi dapat ito ang mangyari sa ating Panginoon. Amen? Hindi ito dapat. Okay? So, kaya sabi sa Isaiah, siya'y ibinilibing sa nakasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Si Jose ay nag-intervene. Hindi siya papayag na makasama ang ating Panginoon sa mga masasama. Alam natin na mayaman si Jose, tama? During that time, ang mga libingan that time, yung mga mausoleo, ito ay fit sa mga hari. So sila lang ang gumagamit nito. Yung mga normal na tao, hindi. 'Di ba? Parang dito, 'di ba? Yung libingan ni Jeff na actually meron ng dating nakalibing doon. Parang nilagay na lang sa yung mga buto tapos saka pinasok si Jeff. So parang ganun lang din dati. Pero yung mga mausoleo that time ay para sa mga hari. May mga mataas na tao. No? Official. So pero si Jose, nag-prepare siya para sa ating Panginoon. At nangyari yung sinasabi ni Isaiah. Inilibing siya at kasama ng mayayaman. Hindi siya pumayag makasama ni Jesus ang mga makasalanan. No? So, nag-intervene si Jose. But, naniniwala ako na hindi lang kalooban ni Jose ang nangibabaw dito. Amen? Naniniwala ako na tinouch, hinipo ng ating Panginoon ang puso ni Jose para gawin ito. Amen po ba? Amen. So kung sa inyo rin, minsan, meron nangangailangan, wala naman intensyon sa inyo na magbigay o tumulong, pero hindi nyo alam ang Diyos ang humipo sa inyo. Amen? Amen. So, sabi sa 53, ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Hindi pa napaglilibingan. Gaya ng sabi natin dito kanina, yung mga libingan dito, minsan meron ng dating nakalibing. And then ipapasok ka na lang ulit. Di ba? Pero ito hindi pa napaglilibingan. Dahil ito ay yung mausoleo, sabi nga, di ba? Inukit sa bato. At doon nilibing ang ating Panginoon. Hindi pa siya napaglilibingan ni minsan. Nakaprepare siya para sa ating Panginoon. So, pangalawa, ang bilis lang natin, milagro. Una, yung kalooban ng Diyos. Gaya ng pinag-uusapan natin,
wala kang magagawa. Diyos ang maghahari. Kung ano man ang nais mo, pero kung hindi ito kalooban ng Diyos, hindi ito mangyayari. Amen? Ano man estado natin sa buhay, mayaman man tayo, edukado man tayo, at may mga plano tayo sa hinaharap. Amen? Pero kung hindi ito kalooban ng Diyos, hindi mangyayari. So apart from Him, kaya nga dapat, di ba, i-align natin ang ating mga plano sa Kanya. Amen? So sabi dito sa milagro, sabi sa Book of John, chapter 19, verse 39, kasama rin niya si Nicodemo, na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Si Nicodemo ay may posisyon din. Siya ay matuturing nating isang lawyer that time. Si Nicodemo, may pinag-aralan. Mataas ang, in terms of educational background niya, mataas. No? Siyempre, bakit gabi? Gabi siya pumupunta kay Jesus. Dahil alam natin na ang ating Panginoon ay anak lang ng karpintero, tama? So, sobrang normal. No? Walang extraordinary na hindi natin masasabi na ito ba ang ating Mesaya na pinanganak lang anak lang ng isang karpentero. At ang ginamit niyang sasakyan nun ay donkey lang, hindi man lang kabayo. No? So napaka-humble. Pero sabi dito, sa gabi, bakit? Siguro nahihiya rin si Nicodemo. Alam mo yung natitirang pride. Parang may posisyon ako, tapos lalapit ako. Pero, from a distance, naririnig niya na ang turo ng ating Jesus. Nakikita niya na ang mga mirakulo ng ating Panginoon. At nahihiwagaan siya dito. Nang sa ganun, gusto niyang makita ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, nagsadya siya kay Jesus. May dala itong pabango at 30 kilong pinaghalong mira at alo. Ano itong pabangong to? Ito yung pabango na nilalagay sa mga katawan na nagdidecay. Nang sa ganon, ito yung maaamoy. Kumbaga, matatalo nito yung amoy ng katawang isang nagdidecay na. No? So, ito si Nicodemo. Lumapit siya kay Jesus o nagsasadya siya kay Jesus from a distance. Ayaw niya makita mo ng mga tao. Yan. Pero, nandun ang miracle. Bakit? Gaya ng sabi ko kanina, pinag-usapan natin kanina, kung anong naging naisin natin ngayon. Sinong naglagay ng kagustuhan kay Nicodemo para sadyain ang ating Panginoon? Of course, ang Panginoon pa rin. If you have your faith right now, gaya ng sabi ko, sa Panginoon pa rin ang galing yon. Amen? And then, ganun din kay Nicodemo. Kung ninais man niya na makita ang ating Panginoon, sa Panginoon din galing yon. Amen? Amen. Sabi sa Matthew chapter 12 verses 40, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda. Ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Yung nangyari kay Jesus ay hinahalin tulad kay Jonas. 3 araw na nasa tiyan ng malaking isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda ito, no? Saka tanungin na lang natin si Jonas pagdating natin sa langit. Anong isda nga ba 'yon? So, ganun na lang. Pero ngayon, hindi ko masasagot 'yan. And 3 araw, 3 gabi si Jonas na nandoon. Hinalin tulad sa ating Panginoon. Alam natin, nung pinako siya, nasugatan siya, kinoronahan ng tinik, lumabas ang dugo, pinagsusuntok, pinagsasampal, pinagduduraan, niyurakan ang pagkatao niya, binastos, at nilatigo ng mga may sima, nagkalagos-lagos ang katawan ng ating Panginoon. Imagine niyo si Jose. Siya ang nagbaba kay Jesus
sa krus. Anong pakiramdam na kayo ang nagtatanggal ng kamay ni Jesus mula sa pagkakapako? Hindi mo na magagamitan ng martilyo yun para ganunin. Hihilahin mo na yon. Yung paa na nakapako, hihilahin mo rin yon. Imaginein mo, kung kayo ang gumagawa noon at hinihila nyo yon, masakit sa pakiramdam, tama? Mahal natin ang ating Panginoon. At sabi dito, inilibing siya. Inilibing siya. Gaya ng tulad ng pagtagal ni Jonas sa tiyan ng malaking isda, ganon din tumagal ang ating Panginoon sa libingan, pero hindi siya nanatiling patay. Hindi siya nanatiling patay. Ang Diyos na sinasamba natin ngayon ay buhay na Diyos. Amen? Diyos na nakakarinig ng bawat panalangin. Diyos na nakakakita ng bawat hinaing ng puso natin. Diyos na nakakakita ng bawat problema natin. Diyos na nakakakita ng sitwasyon natin. Hindi siya nanatiling patay. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya ang pagka-Diyos niya. He is the same God. Yesterday, today, and forever. Amen? Siya ang Diyos na buhay. No? So, ulitin ko, hindi na natiling patay ang ating Panginoon. Amen? And sabi sa John chapter 19 verse 41, malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito ay may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. This is the proof. Maganda yung pinaglibingan sa ating Panginoon. Ha? So, hindi basta-basta. Merong garden, halamanan eh. Di ba? So, napakabuti nga ni Jose. But again, God intervened. Tinouch ng Panginoon ang puso ni Jose to do this. Amen? Friday noon. And then, syempre, matatapos na. Aabutan na nila ang Sabat. Di ba alam naman natin pag Sabat ay rest day. O, day off, rest day. Walang magtatrabaho. Amen? Yun ang alam nila, no? Friday noon, dapat mapatay na lahat ng, ang tawag dito? Handog. Yan. Yun. So, lahat ng handog dapat mapatay na. Dahil pag inabutan ng Sabat, syempre tapos na. Dapat preparation na to ng Sabat day. No? Okay? So, kaya nung paglilibing kay Jesus, so nung Friday na yon, nag-prepare na sila. At ito ang paglilibing kay Jesus. Sabi nga, araw noon ang paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Nakita. Sino tong mga babaeng ito? Naalala nyo? Sino? Si Mary? Yung dalawang Mary? Mary Magdalene? Sino yung dalawa pa tayo? Ha? Susana. At saka, basta apat sila. Okay, so, si Mary Magdalene, si Mary na anak nagsilang kay Jesus, at si Susana. Okay, so nakita nila mismo kung saan nilibing ang ating Panginoon. Okay? Nakita ng dalawang mata nila kung saan inilibing at kung paano nilagay ang ating Panginoon doon. Bakit ko ine-emphasize do? Kasi merong mga nandun sa ibang account, bakit nga natin, bakit ulit? Bakit natin ine-emphasize yun? Dahil merong ibang mga katuruan o commentary na, di ba, nung pagpunta nila doon ay wala yung bangkayan ng ating Panginoon. Ang sabi nila ay, nagkamali lang ng punta ng libingan yun.
Pero kagandahan, buti na lang, naisulat sa Book of Luke na nakarating sila doon. Mahirap kang maligaw kung marami kayo. Dahil bakit? Naaalala nyo kung anong daan. Isa lang, hindi ilang iisang mata ang nakakita. Amen? So lahat sila alam nila kung talagang saan nakalagay ang puntod ng ating Panginoon. Nang sa ganon, alam nila kung nandun talaga, kung nasan talaga. Kung nawala man ang bangkay ng ating Panginoon, maling haka-haka na baka nagkamali sila ng libingan na pinuntahan. Hindi. Gaya ng sinabi natin, wala ang bangkay ng ating Panginoon doon. Bakit? Nabuhay siya. Amen? Nabuhay ang ating Panginoon. Talagang wala silang makikita doon. Bakit? Kasi nga, after 3 days, sabi ni Panginoon, ako'y mabubuhay. No? So we have to live the life as if talagang buhay ang Panginoon sa puso natin. Amen? Hindi yung konting hirap lang, Panginoon, nakikita mo ba yung sitwasyon ko? Oo, nakikita ng Panginoon ang sitwasyon mo. Bakit? Buhay nga ang ating Panginoon at hindi siya natutulog. Hindi tulad yung kanta ni Gary Valenciano na natutulog ba ang Diyos? Maraming ditong tulog, pero ang Diyos hindi natutulog. Amen? Amen. Sorry po sa mga natutulog. Sorry po. So, ang Diyos natin ay nananatilang buhay. Amen? So, ipakita natin, paglabas nyo dito sa building na to, ipakita nyo ang buhay ang Diyos sa puso ninyo. Amen? Hanggang sa ganon, makita ng ibang tao na you are a walking Bible. Ipamuhay ninyo kung ano ang salita ng Panginoon. Nang sa ganon, hindi man kayo mangaral sa ibang tao, pero dahil sa nakikita nila sa buhay ninyo, may Kristo itong taong ito. Amen? So, ito ang Diyos na meron tayo. Hindi natutulog. Hindi bingi. 24/7. Anytime, pwede kang tumawag. Pwede kang mag-text. Hindi, mag-pray ka. Amen? Amen. So, sabi sa 56, pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan. Pabango at mira. Ito yung sinabi natin kanina. Nag-prepare sila ng pabango at mira. Nang sa ganun, ito yung ilalagay nila sa isang katawan na nagdedecay. At ito yung maaamoy. Instead yung mabahong ang samyo ng katawang naaagnas, ito ang maaamoy. Matatalo niya yung amoy. No? So sa pagsapit ng araw na pamamahinga, sabi nila nangilin. Sino na nakakaalam ng nangilin? Nangilin? Di nyo alam? Nangilin, nagpahinga. Kahapon ko lang din nalaman yan. So, ayan. So, pare-parehas tayo. So, nangilin. Nangilin ay nagpahinga. Yan, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Okay? So, sabi sa Matthew 27:62, kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-sama nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga pariseyo. Ayaw pa rin nilang tumigil. Di ba? Ang galing, no? Sa isang teleserye, may kontrabida. Hanggang ngayon, may kontrabida. Hindi pa rin sila tumitigil at pumunta pa sila kay Pilato. No? Dito, matatawag natin na hindi na sila naging legalista. Bakit? Nung una, ayaw nila pumunta sa bahay ni Pilato dahil bakit? Madedefile sila. Bilang Hudyo, ayaw nilang pumunta kay Pilato dahil sabi nila madidefile sila. Pero ngayon, sabi dito, pumunta sila kay Pilato. No? Wala nang legalistic. Hindi na sila naging legalista. Pag sila ang gumagawa, tama. Yung kasulatan, yung kautusan na tinuturo nila, hindi nila sinusunod. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga ipokrito. Yung mga kautusan
na sinasabi nila, hindi nila tinupad o hindi nila ginagawa. And then the same sa atin. Baka sinasabi natin, Kristiyano tayo. Pero ang buhay natin na hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. We have to search ourselves also. Baka naman sinasabi natin na nananampalataya na ako sa Diyos. Pero konting problema lang susuko na tayo. Diba? Sabi nga nila, kapit patalim. At yun na maiisip natin. So, eto, sila ay hindi na naging legalista. Okay? So, sabi, tandaan ang dalawa. Una, ang Diyos ang naghahari. Walang ibang maghahari, kundi ang Diyos lang. Hindi ikaw ang hari ng buhay mo. Sino? Ang Diyos. Kung anong meron ka ngayon, dahil sa Diyos. Kung anong naiisip mo ngayon, kung anong kasiglahan na meron ka ngayon, kung anong pangangatawa na meron ka ngayon, galing sa Diyos. Kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos ngayon at naniniwala ka sa Kanya, galing pa rin sa Kanya yon. Amen? Kahit anong takas mo, Diyos ang maghahari. Kaya kung anong sitwasyon mo ngayon, siya ang maghahari. Kaya yung kinakanta natin ikaw ang maghari sa buhay ko. Sa buhay natin. Anong gusto natin? Yung pusong dalisay na nanggagaling sa Diyos. Amen? And then, yung pangalawa, mangyayari ang layunin ng Diyos. Kahit anong takbo mo, hindi ka makakatakas. Ako nung una, sabihin ko po sa inyo, ayoko pong humaharap sa maraming tao. Gusto ko tumugtog lang. Gusto ko kumanta lang. Pero, bakit ako nandito ngayon? Amen. Ganon din sa buhay natin. Layunin ng Diyos ang matutupad. Kung sinasabi mo na, Lord, ikaw na mag-drive ng buhay ko, ito yung manibela, pero pahiram ako pa konti-konti, hiram ako Sabi ng Lord, ikaliwa mo. Hindi, Lord, medyo maganda sa kanan Kahit anong kulit mo, babalik at babalik ka sa layunin niya. Amen? Amen. So lahat tayo dito, sabi nga nila, ang buhay natin ay tapos na para sa Kanya. Bakit? Siya ang author ng buhay natin. Alam niya kung hanggang kailan lang ako sa buhay na to. Alam niya kung hanggang ilang edad lang ako magtatagal dito sa buhay na to. Alam niya kung ilan ang buhok ko. Bilang niya. Ang buhok, ang kulay puti ng buhok ni nanay. Kasi wala pa, konti pa lang yung buhok, kulay ng buhok ko. So lahat, walang nalilingid sa Kanya. Alam niya lahat. Amen? So huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Mahirap man ang buhay natin ngayon, huwag kang mag-alala. Bakit? Babalik ka sa layunin ng ating Panginoon. At naniniwala ako dahil siya ay Diyos na buhay, hindi siya nananatiling patay at nakikita niya ang pangangailangan ng bawat isa. May problema ka man sa relasyon ngayon, aayusin niya yan. Pero ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Kung may problema ka man, finances ngayon, sa financial ngayon, aayusin ng Panginoon yon. Pero magbasa ka ng Biblia, paano niya sinabi, may sinabi ang Panginoon kung paano mo aayusin. Kung gusto mo malaman ang sagot ng Panginoon sa bawat dasal mo, nakasulat sa Biblia. So, kaya nga, read your Bible
and pray. Read your Bible and pray. Amen? Amen. So, lahat tayo naniniwala tayo dito na buhay ang ating Panginoon. Hindi siya nanatiling patay. Okay? Sabi sa Book of John, chapter 20, verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay na sa pamamagitan niya. Amen? So nananampalataya tayo sa Panginoon. Ulitin ko, ang pananampalataya natin ay hindi nakaangkla kung kanino lang. Sa Panginoon. Sa Panginoon mo iangkla ang buhay mo, ang pananampalataya mo. Sa Panginoon ka magtiwala na kahit anong nangyayari sa iyo, hawak ng Panginoon ang buhay mo. Amen? At kung hawak ng Panginoon ang buhay mo, walang sino man ang pwedeng kumuha sa iyo. Amen? Kahit ang demonyo man. Kakaintindihan tayo? Nakuha natin. At tayo po ay manalangin. Tumayo po tayo manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po muli, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na alam man ang sitwasyon po namin ngayon, Panginoon, ginhawa